Hello friends and welcome back to Real Talk with Kim. As usual, nandito ulit kami para magbigay sa inyo ng isang storya na talaga namang makaka-relate tayo. At nagpapasalamat kami dahil sobrang support ang ibinigay nyo sa amin dahil yung episode 3 and 4 natin dahil almost 700 views na. Kaya maraming salamat. At sa lahat pa ng hindi nakaka-subscribe, please mag-subscribe na kayo. Maraming salamat po. Normal sa ating may tawagin tayong kaibigan, BFF, Mars, friendship, 'di ba? Pero pag sumusobra ba, dapat ba talagang kalusin? Or kailan mo matatawag yung kaibigan mo na toxic? Pag toxic ba, kaibigan ba siya? Or ano ba yung basihan ng pagiging mag-best friend mo? Ano yung level ng closeness nyo? Kasi parang hindi na nakakatulong yung magiging toxic ka or ako toxic sa'yo or ikaw sa akin na tapos magkaibigan tayo. Parang hindi ka na nakakadagdag ng saya sa buhay pag laging ganon. Pero depende kasi yan eh. Marami namang klase ng pagkakaibigan eh. Ano bang storya natin ngayon, Kim? Ito kasi yung problema ng ating letter sender ngayong gabi na to, na yung tinatawag niyang BFF. Kaya basahin na natin yung letter niya. The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and the network. Hello friends! Hello Kim! Isa ako sa madaming subscriber at sumusubaybay sa YouTube channel mo. Itago mo lang ako sa pangalang Gemma, isang OFW at isa akong executive secretary sa isang big company dito sa Bahrain. Maayos naman ang sahod ko kahit paano. Nandito din ang family ko, ang husband ko, and my 2 cute na anak. At soon, darating na din ang mother ko para dito mag-Christmas at mag-New Year. Ang reason kung bakit ako naglakas ng loob na sumulat sa'yo dahil medyo nahihirapan ako sa sitwasyon ko bilang isang kaibigan. Pag sinabi bang kaibigan, means need mo lahat i-share? Or need mo ba 100% tulungan sa lahat ng needs niya? Na minsan alam mo na sobra at hindi na healthy. Ganito nagsimula ang lahat. 3 years ago, yung friend ko na ito ay humingi ng tulong na baka pwede ko siyang hanapan ng work dito sa Bahrain. Since medyo matagal na din ako dito, malaki na din ang network ko. Madaling salita, nadala ko siya at nahanapan ko ng work. Tumira siya muna sa bahay habang nag-i-establish pa siya. Wala kaming usapan kung gaano siya katagal na pwede tumira sa bahay. Madaling salita, pakain at pabahay ay libre na. Dahil tinitignan ko ang pagiging magkaibigan namin. Dumaan ang mga buwan, wala siya ni 5 na ambag, kahit pabalad bunga man lang. Nahihiya naman ako sabihin kung kailan siya bubukod, kahit alam ko na sumasahod na siya. Bukang bibig niya, magpapadala siya sa pamilya niya sa Pilipinas. Sinasabihan na ako ng aking asawa na until when namin siya cargo. Nakakahiya na din, diba? Pag-asawa mo na nagsalita. Pinapaliwanagan ko naman ang asawa ko na unawain na lang namin. After 6 months, hindi na ako nakatiis. Sinabihan ko siya kung meron na siyang extra budget. Baka gusto niya nang umupa ng room para meron din siyang privacy. Bumukod naman siya, pero after 3 months, nakiusap ulit bumalik sa bahay dahil nakaaway niya kanyang flatmate. Tinanggap naman namin siya. At ang nakakagulat pa nito, nag-resign sa work na walang ibang job offer. At ang reason, hindi daw siya masaya sa mga ka-workmate niya. Hindi na ako nagtanong kung anong nangyari kasi baka nga. At sinabi ko na lang na maghanap na lang kami ng iba. Again, bilang isang friend, nahanapan ko siya ng malilipatan. After 2 years, nagbakasyon sa Pinas.
At masakit pa nito, merong nakakarating sa akin na balita na minsan pinaalis ko daw siya sa bahay dahil nagsiselos ako sa kanya. Tama ba yon? Saan niya nakuha yan? Welcome siya sa bahay namin. At sabi niya, sales lady lang daw ang hinanap sa kanyang work dahil ayaw ko raw masapawan. Hindi ako naniniwala nung una dahil baka hatid salita lang. Pagbalik niya ng Bahrain, wala siyang kapera-pera at syempre, to the rescue naman ako. Hiram dito, hiram doon ang ginawa niya sa akin. Akala ko naman walang-wala siya. Pero nabalitaan ko na meron na daw BF or boyfriend. Parang merong mali dahil yung ibang nababalitaan ko, pag merong BF na ibang lahi, sila binibigyan ng pera. Pero parang baligtad yata. Mas gipit na gipit siya sa sitwasyon. Kim, ang masakit pa nito, marami akong naririnig tungkol sa mga sinasabi niya at my back. Pati ang personal problem namin sa bahay, nalalaman ng ibang tao dahil sa kanya. Kim, ganito ba talaga? Dapat ko bang baliwalain yung pagiging magkaibigan namin? Masama pa ba akong kaibigan after all ng tinulong ko sa kanya? Pakiramdam ko gusto niya problemahin ko ang problema niya. Hanggang saan ko ba siya tutulungan? Salamat sa pakikinig, Gemma. Good morning, good afternoon, good night. Hello and welcome to Real Talk with Kim. Ito ay chismisan, maritesan, batuhan ng kuro-kuro at sharing ng experiences. About life, relationship, family, friends, at higit sa lahat, love life! Thank you very much, Gemma, sa letter mo for tonight. Sa akin, di ba, you experience what you tolerate. Nararanasan natin ito kasi hinahayaan natin gawin sa atin. Teka, paano ba tayo nakakapili ng kaibigan? Kasi meron 'di ba sa simula yung magkakaibigan pa lang simula bata. Kasi naalala ko nung nag-aaral ako nung elementary, meron kaming classmate na sobrang yaman. Tapos malapit lang siya nakatira sa school. Tapos ang dami niyang kaibigan. Kasi yung mga friends niya, mga classmate namin, doon sila nagla-lunch. Tapos naglalaro kami doon ng family computer. Ano yung nakakaangat-angat? Oo, parang ganon. Yan, parang okay. parang get doon na si set up na naalala ko na parang yun From bata pa. nung bata na parang pag ganun ka popular, parang ang astig ng bata. Siguro kasi marami kang kaibigan pagka marami kang laruan. Maraming or pagkain, laruan, diba? pagkain, may pamerienda. Tsaka aminin natin, nung kabataan natin, mas maraming friends, mas masaya, magulo, parang happy-happy lang. Pero habang lumalaki ka at nagkakaedad, marami ka pa rin friends. Oo, marami ka pa rin friends. Yung iba-ibang set of friends na, parang friends mo ng classmate, tapos friends mo from work, friends mo sa kapitbahay, kasabay mong lumaki. Pero habang tumatagal, 'di ba parang unti-unting nababawasan? Yes. Yung iba malalayo na nakatira, iba may sari-sariling pamilya. Tawagan na lang. O yung iba, naiiwan pa rin naman ang kasama mo. Pero yung meron din namang kaibigan mo na hindi mo kasama, pero alam mo yung andyan yung on call, yung anytime kailangan mo ng tulong. Kung kailangan mo hugutin, pero Baga friends kahit na hindi tayo nagkikita. yung kay Gemma, di ba, from malaki yung pinagdaanan Parang nila, friends niya ng from bata, long di time ba? back. Yes. Pero habang tumatanda nga tayo, yun yung sabi ko na parang unti-unting nasasala ng panahon yung pagiging friendship. magkaibigan. Siguro kasi we grow apart. Tapos yung iba na yung interest and priorities. Pero di talaga rin mawawala yung toxic friendship. Siguro Mas mataas pa yung percentage ng toxic na friends, di ba? Depende rin kasi kung paano yung, kunyari ako, friends yung turing ko sa'yo.
Pero ano ba yung acceptance mo ng pagiging magkaibigan natin? Kaibigan mo ba ako dahil may kailangan ka or nakakatulong ako sa'yo? Or Parang mahal mo ba ako dahil kailangan ako, mo kailangan ako? mo ako. Pero di ba, yun lang kasi, kaya nga, friendship is pangalaw sa family. Naniniwala naman Kung ako wala doon. ka, kaya ka nga may friends, kasi kung halimbawa hindi naman available yung family mo sa'yo, Dahil minsan na ilalabas mo yung mas. yung sa loobin mo, Oo. sa kaibigan mo, di ba? Minsan Compare mo sa napakabuti magulang. mong pamilya, napakasama mo Pero pala bakit tapos- nagkakaroon ng toxic friends? Ano ba to? Maraming- Ang feeling ko sa nakikita ko bakit nagiging toxic is jealousy, inggit. Yan Feeling yung ko mga, ayun eh. Kaya di ba yung una nagkakaroon yung, ng gano'n. yun nga, nagsiselos? Kasi ano yan Diba? yung mga signs na toxic na yung pagkakaibigan nyo. Tapos yung parang dinadrag ka pababa, imbis na sabay kayong Tsaka yung aangat. tinatawag na Nokia. Naku! Alam mo ba yung Nokia? Users, user-friendly. Yung So sa topic natin to, bato-bato sa langit. Tapos, yung laging nag-ask ng favor. Kukuha ng favor, puro kabig, pa-victim. Pa-victim effect na lungkot-lungkutan, Hindi, awa-awaan. pagka kunyari, pa-victim is like, pagka lagi ako magkukwento kay BFF na Yes. ganito. Tapos, hindi naman totoo yun yung kwento kasi kailangan mo kumuha ng simpatya, di ba? May ganun ba? Meron, gusto mo ba, Bato-bato sa langit ulit. itago natin siya sa pangalan. Sa pangalang. F. Ayan. So, meron na tayong BFF na coding natin. Meron pang manipulative. Yung parang, alam mo yun, dapat ganito, dapat ganyan. Pero tinolerate mo kasi. Kasi kaibigan. Tinolerate mo yung ganong klaseng attitude from the Parang- beginning. Parang pamilya lang yan eh. Kung kaya kong ibigay, Ibibigay. kung kaya kitang pagbibigyan. Kasi nga, lalo na pag BFF, di ba parang pamilya. Kaya pag sumobra na, dapat ng kalusin. Pero, yun na nga. So, pero kasi kung dumating na yung point point. na tinatanong mo na yung sarili mo, na dapat bang i-value mo pa yung friendship mo. Kasi nakakapagod yan. Dapat kino-consider mo na rin tanongin yung sarili mo kung wait, kaibigan ko pa ba to o dahil may nakukuha lang siya sa akin. Kasi kung ikaw, stress ka na sa pagtulong at saka sa pag-aalaga ng kaibigan, ibang usapan na yun. Hindi mo naman siya anak, may sarili naman buhay yan. Nakapag-boyfriend pa nga. Talaga ilang seconds yon. Di ba? Yun nga yung sasabi ko, nakapag-boyfriend ka, di ba? Hindi naman, kung hindi naman lahat dahil sa pera. Kumbaga, yung pakinabang mo, respeto. Pero nagigipit na si girl dahil sabi nga ni Gemma na nababalitaan niya nga kasi normal daw nga minsan yun na lalaki minsan nagbibigay pa talaga sa girlfriend, di ba? But Oh. parang baligtad. Baka BFF din ni BFF. Diyos ko, Diba? parang never ending tong usapin na to. Oh, kaya nga parang ganun, pagka feeling mo hindi ka na masaya, it's okay to walk away. Di ba? Parang, ganun na yun. Wag na para baga ma-save na natin yung kapiranggot na kahit na hindi friendship, yung respeto. Yung respeto na lang. Yes, ayun yun. Yung respeto eh. Yun nga. Ikaw, ano bang masasabi mo kay Gemma at kay BFF? Nako, pag toxic friendship talaga, never ending na usapin to. Kaya, hingian natin ng opinion yung isang kasama natin dito. Speechless ka. Di ba? Nakakaano talaga. Kasi talaga never ending yan. kung ikaw ba si O ikaw ba talaga? Gemma? Ikaw si Gemma. Sabihin na natin ikaw si Gemma kasi for sure may mga kaibigan. May Gemma sa buhay. At may mga kaibigan din naman BFF din tayo. naman tayo sa buhay na pwedeng same. Kung ako si Gemma, Den. Parang kailangan namin Talaga grabe ang hugot. hindi dapat, paano ba? Paano ka ba magsasalita nang hindi ka magmumukha na nagpapabiktima ka? Kasi we're just hearing yung isang part ng story. So, hindi ko sinasabing may kasalanan din si Gemma. Di ba? We never know. We never know. Pero Yeah. kasi, at the end of the day, laging mali pag ikaw na yung inaabuso. Ang friendship is two-way.
Diba? Give and take. Yes. Pero give and take. ano yung... I'm not saying it's 50-50, pwedeng 70-30. Pero at the Pwede minsan 80-20. Oo, depende kung sino nakakalamang. Pero dapat, sincere yung friendship. Pero Okay. ano yung yung parang boiling point na pwedeng sabihin niya na enough na. Kapag hindi ka na nire-respeto. Yung talagang binabypass ka na or ano ka na, hindi ka na talaga totally harapan na. Hindi, kahit hindi harapan. Kasi ang sa friendship, Pero wala naman lumalaban ng harapan pag ganyan eh. Pero kay Gemma, some part siya hindi na respeto doon. Yung, kasi ano siya eh, binabiolate na yung ano niya eh, yung privacy niya eh. O yun. 'Di ba? Na kinikwento na yung problema nila sa bahay, Siya dun sa pa-victim. gano'n na pinoproblema, kinikwento na yung problema nila sa loob ng bahay. Which is, 'di ba, nakatira siya doon before. tsaka kasi, over familiarity. Oo, Yun din. siguro. Pwede, isa rin yun. Oo, isa rin yan. Isa rin yan. Kaya minsan dapat hindi mo rin kasama Pero sa hindi bahay. din, kasi may mga kaibigan din naman ako na 20 years, 25 years, ang kahit okay naman. I think nasa tao. Buhay pa sila. Nagkakatingin na, Nagkakaulalo na. di ba? Depende pa rin sa tao. Actually, nasa tao. Kasi may mga magkakaibigan naman na parang magkapatid na sa huli. Pwede, yes. Marami ganun nangyayari talaga. Pero kasi dapat, siguro, it's time na magkaroon ka ng boundaries. Ikaw mismo yung magsiset nun. Kahit sa ang relasyon, kailangan may boundaries. Okay naman. Ayun. Friendship, kahit anong relasyon, work, personal relationship, kailangan Lahat. may boundaries. Ayun na nga, Gemma. Narinig mo na yung mga opinion nila at mga violent reaction. Kaya sa nakita ko naman kanina sa mga opinion nila, umangat doon yung respeto at yung sinasabi nga, set a boundary. Ito, nag-take down note nga ako. Sabi na, iwasan mo or umiwas ka na. Don't waste your energy. Ituan mo na lang ito sa pamilya mo. 'Di ba? Tapos, kausapin mo. Mag-usap kayo ng maayos. Pero kung alam mo na ganun pa rin ang ginagawa niya sa'yo, I think, walk away or drop mo na yung pagiging magkaibigan dahil hindi na healthy ang lahat, tsaka mas marami pa magsasacrifice. At mas maganda pa neto, nandun pa rin yung respeto. Thank you very much sa pagsama niyo sa amin sa araw na ito at don't forget to like, subscribe, and share and hit the notification below para updated kayo sa lahat ng aming mga videos. Maraming salamat po uli. God bless you all. Bye!